Hindi po biro ang magtrabaho sa ibang bansa at mawalay sa pamilya. Dobling pasanin pa para sa ilang na OFW ang diskriminasyon. Sa Singapore, nainsulto ang ilan nating kababayan sa isang liham sa internet kung saan nakasaad na ihiwalay dapat ng bus sa mga OFW dahil maingay daw sila. Darito ang report. Isa sa mga bansang pinupuntahan ng mga Pilipino para magtrabaho ang Singapore. Di hamak na mas malaki kasi ang sweldo ng mga manggagawa rito. Pero tila ang kapalit naman sa masaganang kita, diskriminasyon mula sa ilang mga Singaporean nationals. Sa isang open letter ng isang anonymous writer sa The Real Singapore, isang website kung saan pwedeng ihayag ang mga sentimiento ng mga Singaporean, nakasulat na dapat daw hiwalay ang bus ng mga overseas Filipino workers, partikular ang mga domestic helpers. Maingay daw kasi sila pag nagkakasama. Ang ilang Singaporean rin daw, wala nang masakyan dahil sa dami ng mga Pinoy sa Singapore. Isang malaking insulto ang open letter para sa mga OFW tulad ni Sharon. Ang masabi ko lang doon, natural lang yun kasi every Wednesday, hindi maiwasan na magkaingay-ingay mga magkikita magkaibigan sa bus. Pero may ano naman doon na pwede lang suwayin kung maingay, di ba? Hindi yung maggawa sila o mag-complain sila sa ano para maibulgar sa balita yung mga nangyari, di ba? Ang grupong migrante hindi na ikinagulat ang sentimiento na nakasaad sa open letter. Kaya naman dapat ay pagbutihin pa ng gobyerno ang pagsiguro sa mabuting kalagayan ng mga Pilipinong manggagawa. Kasi sa lahat ng bansa na pupuntahan ng migrant workers, ito yung pangunahin. Discrimination na talagang unang-una nating problema. Tumanggi magkomento ang Department of Foreign Affairs sa issue dahil sentimiento lang naman daw ito ng isang tao at hindi galing sa pamahalaan ng Singapore. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang Overseas Workers Welfare Administration. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.